para makuha ang 8,000 na unsullied. Unang beses na ibinigay ni Daenerys ang kanyang mga dragon. Tandaan na ang isang dragon sa Game of Thrones ay napakabihira at kayang makipaglaban sa isang buong bansa. Ngunit ibinigay pa rin ito ni Daenerys sa kanyang amo. At pagkatapos ay binigyan din siya ng kanyang amo, Latigo ng kapangyarihan, ang nagpatunay sa kanya bilang bagong pinuno ng mga unsullied. Sapagkat ang Latigo ni Daenerys ay simbolo ng kataas-taasang kapangyarihan. Pagkatapos ay umalis si Daenerys nang walang lingon-lingon at iniwan ang umuungal na si Drogon at pinanood ang disiplinadong hukbo ng mga unsullied na nagsimulang magtaas ng latigo at magbigay ng mga utos. Hindi ko akalain na susundin lang talaga ng mga unsullied ang utos ni Daenerys. Basta na lang nilang susundin ang kanyang mga utos. Samantalang si Drogon naman ay paulit-ulit na nagsisikap kumawala sa pagkagapos. Pilit na ipinapadyak ang kanyang mga pakpak. Inis na inis naman ang amo. Sinigawan si Daenerys gamit ang wikang hindi niya maintindihan. Sinabi nitong ang kanyang mga dragon ay hindi masunurin. Ang tunay na dragon ay hindi alipin. Lahat ng tao roon ay natigilan. Hindi nila inaasahang naiintindihan pala ni Daenerys. Nabigla rin ang amo. Nangangahulugan pala na naiintindihan ni Daenerys ang Valyrian. At seryosong sabi ni Daenerys, siya ay isang Targaryen, isang prinsepe na isinilang sa bagyo. Ang Valyrian ang kanyang katutubong wika. Paano niya hindi maiintindihan? Doon lang napagtanto ng amo, na pala'y naiintindihan ni Daenerys ang pakikipag-usap niya sa iba. Habang sila'y nag-uusap at nakikipagnegosasyon kanina pa, naisahan na pala siya ng lubusan. Pagkatapos, muling ginamit ni Daenerys ang kanyang latigo sa mga unsullied, at pinagpatay ang lahat ng mga Panginoong nagpapahirap at nagsasanay sa kanilang mga alipin, upang tuluyang mawala ang walang kondisyong pang-aapi. At agad na sinunod ng mga unsullied ang utos ni Daenerys, at tinusok ng mga sibat ang puso ng mga alipin. Nagpanik ang amo. Dahil 1 minuto lang ang nakalipas, kanya-kanya niya ang mga unsullied na ito. Patayin ninyo siya. Madali, patayin ninyo siya. Apoy ng dragon. At sa sumunod na segundo, bigla ang nagbuga si Drogon ng matinding apoy pababa, at tuluyan nitong sinunog ang amo. Pagkatapos ay sinimulan na ring saksakin ng mga unsullied ang mga alipin. Agad na napuno ng matinding apoy ang buong battlefield. At di nagtagal, lahat ng mga alipin ay naging sunog na bangkay. Samantalang si Daenerys naman ay nakatayo sa gitna ng hukbong unsullied, at buong puso niyang sinabi, alam kong pinagsamantalahan kayo sa buong buhay ninyo. Ngunit ngayon, kayo'y malaya na. Pinahihintulutan ko kayong makaalis ng malaya, mamuhay ayon sa nais ninyo. Ngunit kung nais ninyong palayain ang higit pang mga alipin, nais kong sumama kayo sa akin. Palayain natin ang lahat ng mga taong nagdurusa sa pagkaalipin sa buong kontinente. Malaya na kayong pumili ngayon. Hindi ko rin pipigilan ang mga gustong umalis. At pagkatapos sabihin ni Daenerys ang mga salitang iyan, isang unsullied ang nagwavang ng kanyang sibat at sinundan siya ng iba pang mga unsullied. Di inaasahan, pagkatapos sabihin ni Daenerys ang mga salitang iyan, wala ni isa sa mga unsullied ang umalis. Lahat sila ay nanumpa ng katapatan kay Daenerys. At bago umalis si Daenerys, inihagis niya ang kanyang latigo sa lupa dahil hindi na niya ito kailangan. Ganito lang, nakuha ni Daenerys sa loob lang ng isang araw ang 8,000 malalakas na unsullied. Tapos, umalis na siya kasama ang kanyang 3 dragon mula sa lungsod ng mga alipin. Tingnan mo ang batang babaeng ito na nakabaon sa krus. 10 araw at gabi na siyang nakabitin dyan. Sunog na ang balat niya dahil sa init ng araw. May suot pa siyang kwelyo ng alipin sa leeg. At dito, bawat 1 milya, may isang batang ipinako sa krus. 163 sa kabuuan. At hindi matatanggap ni Daenerys ang ganitong pangyayari. Nagpasya siyang parusahan ang mga maharlika dahil sa pagpatay sa mga bata ng isang malupit na paraan. Agad na pinangunahan ni Daenerys ang kanyang hukbo patungo sa mga alipin. Ngunit ang mga maharlika sa sandaling ito, habang nakikita ang papalapit na hukbo ng mga unsullied, ay walang bahid ng pag-aalala at nagpadala ng mga mandirigma ng mirin palabas ng mga pintuang daan. Sa harapan mismo ni Daenerys, ay panunuksong nagsimula silang umihi. Sa oras na iyon, ang mga maharlika ay nagtawanan ng may pagmamalaki sapagkat ginagamit nila ang paraang ito upang insultuhan ng hukbo ng mga unsullied ni Daenerys. Lahat sila ay mga biniyak na eunuko at ang lubhang nagagalit na si Daenerys ay labis na nagalit. Nagdesisyon na ipadala ang kanyang mga general upang makipaglaban sapagkat ngayon ang lahat ng mga alipin sa Mirin ay nanunood. Sa pagkakataong ito ay kailangan niyang manalo. Hindi siya maaaring matalo. Kaya't si Daario ay tumayo. Nagdesisyon na ipanalo ang laban para sa reyna at nakita niya ang magaganda nilang armas at ang mga kabayo. Gusto ring bigyan ni Daenerys ng mga kabayo ang lahat ng kanyang mga general. Pero naniniwala si Daario na mas mabigat ang mga kabayo kaysa sa mga tao. Hindi naman kailangan. Pagkatapos, ang mga mandirigma ng kalaban ay sumugod sa gitna ng mga sigaw ng mga maharlika. Ngunit si Daario ay hindi man lang nagpanik at nagkomento pa nga kay Daenerys ng isang mapang-akit na tingin. Pagkatapos, nang mabilis na tumakbo papalapit ang mga mandirigma nito, hinugot ni Daario ang kanyang punyal sa baywang. Sa paningin ng lahat, malakas na inihagis iyon, diretso sa katawan ng kabayo. At ang mandirigma ay nawalan ng balanse at bumagsak pero hindi pa siya nakaka-react. Nakuha na ni Daario ang kanyang kutsilyong may kurba at pinugutan na ng ulo ang mandirigma at ang ginawa niya ay nagpagulat sa lahat ng nanunood. Ang pinakamalakas na kinatawan ng puwersa sa Mirin. Hindi pa nga sila nakakapaglaban. Pinugutan na ng ulo.
Pagkatapos, nagpaulan ng pana ang mga mamamana sa pader. Bawal lumapit pa ang hukbo ni Daenerys. Samantala, walang pakialam na hinuhubad ni Daario ang pantalon niya. Nagsimula na siyang umihi. Ang perpektong ganti. Pagkatapos, sinabi ni Daenerys sa mga alipin sa pader. Siya ang tanging lehitimong tagapagmana ng pamilyang Targaryen. Ang reyna na isinilang sa gitna ng bagyo. At ngayon ay pinalaya na niya sila. Ang mga lungsod ng alipin ng Astapor at Yunkai. Hindi ako ang inyong kaaway. Ang mga makapangyarihang maharlika iyon. Ang nagsasabi. Iniutos ni Daenerys sa mga sundalo na ilabas ang mga tirador. Pagbabarilin ninyo. Habang gumagana ang mga tirador, akala ng lahat ay saisalakay si Daenerys sa lungsod. Pero ang ibinato ng mga tirador ay hindi bato, kundi napakaraming makinang panggawa, at ang mga makinang ito ay galing sa 163 batang inagaw ang mga puso. Ngayon, inilibing na silang lahat ni Daenerys. Panahon na para magbayad ang mga maharlika. Maya-maya ay hating gabi na. Pinaalis ni Daenerys ang mga Unsullied para palihim na makapasok sa Meereen. At nahanap nila ang mga api-apang alipin. At binigyan sila ng matatalim na armas. Ipaglaban nila ang kalayaan. At dumating ang umaga. Nagpapatrol ang mga maharlika kasama ang kanilang mga sundalo gaya ng dati. Pagkakita niya sa mga pulang salita sa pader, nagtanto siya na dumating na ang panganib. Sa sumunod na segundo, napakaraming alipin na may hawak na armas. Ang pumalibot at pinagbantaan ang mga maharlika. At isa-isang pinaghahagupit ang mga maharlika. Ganito, matapos ang pag-aalsa, matagumpay na pinalaya ni Daenerys ang mga alipin, at ipinako sa krus ang lahat ng mga maharlika, kasabay ng masasakit na umol. Sa wakas ay nabigyan na ni Daenerys ng hustisya ang mga bata, at pagmasdan mo, ang buong lungsod ng Meereen, ay puno ng mga nakapangingilabot na daing ng mga maharlika. Si Daenerys noon, ay mayabang na nakatayo sa gitna ng piramide. Sa ibabaw ng kanyang ulo, ay nakawagayway ang watawat ng kanyang angkan na Targaryen. Ibig sabihin, ang lungsod na ito sa kasalukuyan, ay nasa ilalim na ng kanyang proteksyon. Ang mga dragon na sumasalungat sa kalikasan ay lumalaki araw-araw sa tabi ni Daenerys, at ang mga kaliskis nito ay nagiging napakahigpit. Ngunit para sa iba, hindi ito magandang senyales. Kahit na ang tatlong bihirang dragon ay napisa nga ni Daenerys, mga mababangis na hayop pa rin naman ang mga ito. Pagkatapos nilang mabuhay na ibagsak ang kanilang mga biktima, nagsimulang mag-agawan ang tatlong dragon sa pagkain, at ang ganitong karahasan, ay hindi kayang kontrolin ni Daenerys. Noon lamang napagtanto ni Daenerys, ang tunay na ugali ng tatlong dragon ay unti-unting lumalabas, at kung hindi niya ito mapangangasiwaan ay magdudulot ito ng kapahamakan. Subalit di nagtagal, isang batang lalaki at ang kanyang ama ay nagpapastol sa tabi ng ilog. Pagkatapos, si Drogon ay umiikot ang mga pakpak at lumitaw sa harapan ng bata, ang laki ng kanyang anyo sa himpapawid. Pagkatapos, huminga ng apoy si Drogon sa mga natatakot na tupa. Kumuha ito ng isang biktima ng basta-basta, at lumipad palayo habang umuungal. Di nagtagal, dumating ang pastol sa palasyo ng Meereen para magsumbong kay Daenerys. Binuksan niya ang balot na dala-dala niya, at ang laman ay ang sunog na tupa ni Drogon. Ngayon, ubos na ang buong kawan niya dahil kay Drogon. Para mabawi ang pagkawala ng pastol, nagpas siyang magbayad si Daenerys ng 3 beses ang halaga ng nawala, at dahil dito, nasiyahan ng pastol at umalis na. Ngunit dumating ang isa pang karaniwang mamamayan. May pagkawalang pag-asa ang kanyang mukha. Umiiyak siyang binuksan ang kanyang dala, at nakita niya ang isang batang babae na 3 taong gulang pa lamang. Naglalaro siya malapit sa mga tupa. Ang resulta ay nabubuhay na nasunog at naging banta ng mga buto. Doon nalaman ni Daenerys na tuluyan na niyang nawala ang kontrol sa kanyang anak, kaya naman nais niyang ibilanggo mismo si Drogon. Ngunit sa pagtitig sa mga mata ng kanyang anak, nalaman ni Daenerys na si Drogon ay hindi na gaya ng dati. Hindi na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay muling lumipad si Drogon palayo. Iniwan si Daenerys na nag-iisa. At para hindi matularan ng 2 pang dragon ang ginawa ni Drogon, dinala sila ni Daenerys sa madilim na ilalim ng lupa. Inihanda niya sa harap nila ang mabibigat na. Pagkatapos, dahan-daang lumapit si Daenerys, at kinuha ang bakal. Lubhang siya'y nasasaktan, at isinuot niya ang bakal sa leeg ng kanyang mga anak. Pagkatapos ay nagtungo siya sa pintuan nang hindi lumilingon. Doon lang napagtanto ng 2 dragon ang panganib. Sumigaw sila ng malakas sa kanilang ina. Ngunit determinado na si Daenerys. Kahit na si Drogon, ang panganay, ang may kasalanan. May dapat managot, at lumipas ang isang gabi. Dahil hindi mapakali kay Drogon, muling bumaba si Daenerys sa ilalim ng lupa. Hindi ko inaasahan ang galit sa mga mata nila para sa kanilang ina. Nagsimulang magpakawala ng apoy ng dragon bilang pag-aalboruto. Natakot si Daenerys at dali-daling umalis sa lugar. Hindi niya alam ang gagawin. Maya-maya pa ay nanood si Daenerys ng laban sa arena. 12 ng mga mamamatay tao ang nagpakita at naglabas ng matatalim na armas. Nais nilang patayin si Daenerys. Nakita niyang isa-isang bumagsak ang kanyang mga tapat na bantay. Alam ni Daenerys na malapit na siyang mamatay. Naghahanda na siya sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagitan ng buhay at kamatayan, isang sigaw ng dragon ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Kasunod nito, si Drogon, na may dalang mabangis na apoy, ay nagtungo kay Daenerys. Pagkatapos ay bumaba siya sa gitna ng arena, at sinimulang kagatin ang mga kalaban. Pagkatapos,
Huminga ng apoy si Drogon at sinunog ang mga kalaban na may hawak na armas. Agad na umalingaw-ngaw ang mga hiyaw sa buong arena. Dahil sa matinding takot, nagsitakas ang mga asasasin na nagbabalak pumatay. Nakita ni Daenerys na nasugatan si Drogon para maprotektahan siya. Agad siyang lumapit. Inalis niya ang sibat sa katawan nito. Sa sakit, damilat ang bibig ni Drogon at sumigaw ng pagod. Ngunit nang makita ni Drogon ang kanyang ina, biglang tumahimik ang paligid. Para hindi na masaktan pa ang anak niya, sinubukang umakyat ni Daenerys sa likod ng dragon at bumulong kay Drogon. Lumipad na tayo. At talagang naintindihan ni Drogon ang sinabi ng ina niya. Nagsimulang ayusin ang kanyang katawan at tumakbo papunta sa unahan. At sa mismong sandaling iyon, unang nasakyan ni Daenerys ang kanyang anak at lumipad sa kalangitan. Marahil noon niya lang napagtanto na mali ang pagkulong kay Drogon. At saka lumipad si Daenerys sa paningin ng lahat. Sakay si Drogon at ligtas na nakalabas sa arena. Ito ang unang pagsakay ni Khaleesi kasama ang 7 kaharian. Nakipaglaban ang pinakamalakas na hukbong Lannister, kasabay ng nag-aapoy na hininga ng dragon. Lahat ng sundalong nasunog ay lumuhod at sumigaw. At ang ganitong labanan ay lubos na panig. Wala man lang silang pagkakataong huminga. Sa isang iglap, tinawid ng mga Dothraki ang apoy, tinapakan ang mga bangkay. Madali nilang winasak ang hanay ng hukbong Lannister. At ang dati laging nananalo na hukbong Lannister, ay lubos na natalo. Sa harap ng di mabilang na mga mangangabayo ng Dothraki. Pero hindi pa iyon ang pinakamasama. Di nagtagal, sinakyan ni Daenerys ang dragon niyang si Drogon. At nagpaulan ng apoy sa mga sundalong Lannister. Winasak ng apoy ng dragon ang lahat ng gamit ng kalaban. At ang mga sundalo sa ibaba ay parang mga langgam na naghihintay na mapuksa. Agad na inutusan ni Jaime ang mga mamamana na ipunin ang kanilang mga pana kay Daenerys, at agad na palabasin ang mga ito. Ngunit ang matigas na kaliskis ni Drogon ay madaling nahadlangan ang lahat ng pag-atake, at hindi man lang nasaktan si Daenerys. Unti-unting napagtanto ni Jaime na hindi nila kayang manalo sa ganitong laban. Ako man ay nakaranas na ng maraming laban, ngunit hindi pa ako nakakakita ng ganitong uri ng pagpatay na isang panig lang ang gumagawa, sapagkat ang kanilang kinakaharap ay ang matagal nang nawala ang tunay na dragon. Habang patuloy na naglalabas ng apoy si Drogon, ang higanteng dragon, at sinisira ang buong battlefield. Ang mga sundalong Lannister ay pinatay sa harap mismo ni Jaime. Wala nang natira. Malinaw na, sila ay natalo na. Nang mga oras na iyon, ang pinuno ng mga Dothraki na nanonood sa laban, sabi niya sa Littlefinger, ang mga mandirigma ninyo ng Lannister, mahina pala. Pero si Littlefinger, nakatayo lang doon na tulala, walang imik. Samantala, si Bronn na nasa gitna ng labanan, ay nagpupumilit na umiwas sa apoy ng dragon. Tapos bigla niyang naalala ang sandata para patayin ang dragon. Binuksan ni Bronn ang napakalaking pana. Pagkatapos ay inilagay niya ang sibat at hinayla ang pana. Sumulyap siya sa direksyon ni Drogon. Pero ang paningin ni Drogon ay may sagabal. Hindi niya alam ang paparating na panganib. Agad na pinaputok ni Bronn ang unang sibat, naiwasan ito ni Drogon. At handa na siya sa pangalawa. Sa sandaling makita ito ni Daenerys, pilit niyang pinaputok ito. Tinamaan niya ito sa pagkakataong ito. Malalim na tumama sa gilid ng leeg ni Drogon. At dahil sa sakit, sumigaw si Drogon at mabilis na bumagsak. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa, bigla itong huminto. Pagkatapos, may galit na sinilaban ni Drogon ng apoy ang pana at karuwahe. Nang mapagtantong delikado na, mabilis na tumalon si Bronn. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa si Drogon, at tuluyan na itong dinurog ng mga pakpak nito. Nang mga oras na iyon, nakakita ng tsansa si Jaime. Habang ginagamot ni Daenerys ang sugat ni Drogon, naglakas loob siyang sumakay sa kanyang kabayo at tumakbo patungo kay Daenerys. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, nang huminga ng apoy si Drogon, nakarating naman si Bronn sa tamang oras, at hinayla niya si Jaime papasok sa ilog. Kaya naman nakaligtas sila. Pagkatapos ay lumangoy ang dalawa palayo sa digmaan. At pagkatapos ay natapos na ang labanan. Nang mga oras na iyon, ang maliit na demonyo ay humakbang sa ibabaw ng napakaraming abo ng mga sunog na buto. Sa wakas ay napagtanto niya ang kakilakilabot ng dragon. Pagkatapos ay nagsalita si Daenerys sa mga sundalong natalo. Hindi ako katulad ng inyong reyna Cersei, na mga api lamang sa mga mamamayan para makamit ang kapangyarihan. Ngayon, maaari na kayong sumuko sa akin, at sama-sama tayong lumikha ng isang bagong mundo. Isang mundo na walang pang-aapi mula sa mga mataas na opisyal at mga maharlika. Pagkatapos sabihin ni Daenerys ang mga salitang ito, ilang sundalo lamang ang nagpasya na sumuko. Nang biglang umungal si Drogon, ang dragon, isang malakas na panggigipit, ang nagpabagsak sa mga natitirang sundalo. Ilang matapat na mandirigma na lamang ang pumili na mamatay. Pagkatapos ay inutusan ni Daenerys si Drogon, nasunugin ang dalawang pinuno ng hukbo. Nagpatira pa na rin ang ibang mga sundalo, at matagumpay na napanalunan ni Daenerys ang magandang laban na ito. Sa totoo lang, dahil sa tulong ng kanyang mga dragon, tiyak na mananalo siya sa digmaang ito.